Hello guys, welcome. Spiritual reading tayo ngayon. So tingnan natin kung sino yung nagbibigay sa'yo ng evil eye. Okay? So be open-minded, hindi halos lahat makaresonate. Thank you nga po pala sa mga nagsusubscribe. Sa mga bumabalik, maraming salamat. So tingnan natin, sino ba ito nagbibigay sa'yo ng evil eye? Ganda ng message. Sino yung nagbibigay sa'yo ng evil eye? Give me the message. Sino to nagbibigay sa'yo ng evil? Give me the message. The Lover's Reverse. Queen of Cups, upright. Page of Swords. The Moon. May hidden. So, lumabas ang Nine of Wands. Ten of Swords. Lumabas din. So, meron talaga, no? Sino to? Sino tong taong nagbibigay sa'yo ng evil eye? So, dito, no, meron akong nakita dito na Gemini, Scorpio, Cancer, and Pisces. Meron din akong nakita ditong Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Aquarius, and Libra, Virgo, Capricorn, and Taurus. So, halos lahat dito. Meron talaga. Okay? So, start na tayo. So, dito, no, magpo-focus tayo dito kung sino o anumang klaseng enerhiya meron siya, no. So, lumalabas dito yung Gemini. Meron din ako nakitang Gemini dito sa The Lover's Reverse, Queen of Cups, and the Page of Swords, okay? So, dito, no, nakikitaan ko dito meron tong dalawang muka. So, ibig sabihin, marunong tong makisama. Kumbaga, sa harap mo, okay siya, okay? Pero pag nakatalikod ka, kung ano-ano mga sinasabi sa'yo. Like, chismis, or pwede rin sabihin na kapag kaharap ka, hindi siya makatingin ng diretso sa'yo, and inconsistent siya kausap, para bang naiwas. So, may pagka-manipulative din yung words ng taong ito. So, nakikitaan ko dito, kilala mo to, personally, ito lang nakikita ko rito, no? So, lumalabas din dito sa Queen of Cups and dito sa Page of Swords, mukhang emotionally aware naman to or pwede rin. May lambing Kumbaga, siya yung tipo ng tao na malambing, okay? Yung sa surface niya, maalaga ang dating, marunong makiramdam, Pero tanda na, minsan yung ganitong energy, nakakagamit ng manipulation, pa-victim or pa-soft, okay? Para hindi halata. So, nakikitaan ko rin dito, ito yung tipo ng tao na nagmamasid, okay? So, siya yung tipo ng stalker vibes ang dating. And lagi siyang curious sa ginagawa mo. Hindi mo lang alam, nagmamasid to kahit hindi obvious, okay? Hindi siya halata na nagmamasid sa'yo. Posible, sa social media, watcher siya, okay? Or chismis stories sa kapitbahay or sa kakilala, okay? Kumbaga, merong nababalita sa'yo. So, nakikitaan ko rin dito, malakas ito. Kumbaga, dito sa damon, may lihim meron ako nakitang panlilinlang. Kumbaga, siya yung tipo ng tao na hindi lantad kumilos, Meron siyang mga tinatago, meron siyang insecurity or takot dito, So, nakikitaan ko dito yung evil energy ng taong ito nanggagaling sa inggit na hindi sinasabi. So, nakikitaan ko rin dito pagod na rin tong tao na to internally, okay? So, ibig sabihin, meron talaga siyang insecurity sa'yo. Madali siyang matrigger lalo-lalo na sa success ng iba. Especially sa'yo, pag merong nakikitang bago sa'yo or merong bagong pangyayari sa buhay mo, okay? So, nakikitaan ko dito, hindi siya stable emotionally, So, dito, sa Ten of Swords, Page of Pentacles, at dito sa Temperance Reverse, medyo meron tong karanasan in the past, para bang meron siyang past hurt dito, or pwede rin nasaktan mo tong tao na to before, okay, mapatrabaho man yan,
kaibigan or past lover or kapitbahay, ano, kaanak. So, meron tong past hurt sa'yo para bang pwedeng nakapagbitaw ka ng masakit na salita na pwedeng hindi mo rin naman sinadya or parang normal lang sa'yo. So, nasaktan niya siya dito. Para bang sa sitwasyon na to, nasaktan siya dito sa 10 of Swords. Feeling niya nasasaktan siya sa mga, para bang feeling niya nasasaktan siya. Okay? Para bang meron akong nakikitang betrayal energy, totoo man or nasa isip lang niya, no? Para bang ang bigat-bigat lang ng dala-dala ng taong ito, okay? Pwedeng nahihirapan siya na kung saan ito din yung nagdudulot dito, no? Pakaramdam niya, siya yung api, okay? Dito nanggagaling yung hugot ng negatibong enerhiya ng tao na to. Pwedeng mayroon kang mga nasabing matagal na, okay? Or may nakapagsabi sa kanya, mga ganun, no? So, meron akong nakikita lang ditong negative energy sa kanya rito, okay? So, lumalabas sa Page of Pentacles reverse and dito sa Temperance, ano, may pagka, ano to, immature pagdating sa growth. So, insecure siya sa mga achievement ng iba or achievement mo, ano, pakaramdam kasi ng tao na to na iwan siya, okay? Kung halimbawa, ikaw yung tipo ng tao na mahilig kang mag-post sa social media, yung mga achievement mo, kung mayroon kang napagawaang bahay, mayroon kang sasakyan, or something na talagang ka-achieve para sa'yo, no? Meron siyang inggit dito. Feeling niya, talagang down na down siya dito, no? Pakaramdam niya na pag iwanan siya, okay, doon nagmumula yung inggit sa taong ito, okay? So, nakikitaan ko rin dito, hindi ito balanse pagdating sa kanyang emosyon. So, meron itong parang galit, selos, insecurity, sabay-sabay itong dumadapo sa kanya. Meron akong nakikitang toxic sa kanya rito, no? Dahil sa kanyang emosyon, okay? So, lumalabas din dito, no? Meron akong nakitang King of Wands and the Four of Swords reverse dito, okay? So, yung pinaka-identity ng tao na to, may pagka-dominante pero insecure. Pwedeng lalaki or babae na merong strong na personalidad, ano? Excuse me. So, nakikitaan ko dito, very controlling yung kanyang yung ba tipong controlling to? Kasi may ego issue to eh. Ito lang yung nakikita ko. Yung iba sa inyo, pwedeng ex mo to or ka-talking stage dati. Pwede rin ka-worker, classmate na may competition sa'yo. Mga ganun ano. So, lumalabas, hindi siya mapakali sa'yo. Ito lang yung nakikita ko dito, no. Iniisip ka pa rin ito dito. May pag-iisip siya rito. Hindi siya makamove on sa past. Ito lang nakikita ko din eh. Pero ganun pa man ano, dahil lumabas ang 7 of Cups and the 8 of Pentacles reverse. Madami siyang iniisip tungkol sa'yo. Okay? Gumagawa siya ng sariling kwento. Pwedeng naiinggit sa lifestyle mo. Yung nga sinabi ko kanina, pwedeng meron kang mga na-achieve sa buhay mo, nakakapagpagawa ka ng bahay, sasakyan, or meron kang mga kung saan ka napunta, traveling. So, nakikita ko dito, naiinggit siya dito, no? Kung ano man yung achievement mo na nakakamit dito, yun yung kinaiinggitan nito. Yung lifestyle mo, yung pormahan mo, yung nabibili mo yung mga gusto mo, okay? So, nakikita ko dito, hindi siya focus sa sarili niya eh. Dito sa 8 of Pentacles reverse. Mas nakapokus siya sa'yo, okay? Instead na dapat mag-focus siya sa sarili niya, no? Sa sarili niyang paglago. Pero nakatingin siya sa'yo, okay? Ikaw yung tinitingnan niya rito. Imbes na siya mag-grow sa kanyang sarili, mas nakatuon siya sa'yo, okay? So, nakikita ko dito, marunong to mag-manipulate dito. Marunong siya mag-project ng energy. Mapapansin mo, may time na para bang wala kang gana, tinatamad ka, or pwede rin sabihin na meron kang nararamdaman, na nakitang ulo mo. So, yun yung evil eye, intention, okay? Kumbaga, subconscious projection, ano. So, nakikita ko dito, doon nagmumula. Energy kasi, kumbaga, halimbawa, pagod na pagod siya, okay? Kumbaga, marami siyang negative na iniisip sa'yo. Kaya, ikaw, para kang nadidrain dito. So, lumalabas din dito, no? Marunong itong magtago ng emosyon dito. Sa King of Cups.
Kalmado siya sa labas, pero deep inside, intense. Okay? Magaling siya magtago ng kanyang emosyon, hindi halata sa physical. So, nakikitaan ko dito, hindi to stranger, ano. Lumalabas dito, kilala mo to. Okay? Meron siyang emotional connection sa past or sa present mo. Posible ex or nakausap mo romantically, pwede rin kaibigan na naging insecure sa'yo, or pwede rin katrabaho, classmate na may silent competition, mga ganun, no? So, nakikitaan ko lang dito, itong tao na to, meron siyang dalawang mukha. So, palihim siya na nagmamasid sa'yo, insecure siya sa growth mo, okay? May konting obsession siya sa kanyang pag-iisip dito, no? Hindi man niya direktang inaamin na inggit siya, okay? Ito lang nakikita ko dito. So, yung klase ng evil eye, hindi siya ulam level, ano, hindi siya ganun. More on inggit, masamang tingin, negative thoughts na paulit-ulit sa'yo, okay? Pero dahil lumabas ang The Magician and the Moon, lumalakas kasi yung epekto kasi aware siya sa ginagawa niya kahit konti, ano? Talagang aware siya. Kumbaga, maitim yung isip niya sa iyo eh. Okay? Kaya dun ka nakakaramdam ng mga kung ano-ano. Yung advice lang sa'yo, no? Huwag ka masyadong mag-post ng mga personal wins, okay? Yung mga achievement mo, yung mga nangyayari sa buhay mo, kasi dun nagsisimula yung inggit, ano? So, protect your energy. Kahit simpleng pag-iwas, yun ang pinaka-mainam, ano? So, nakikitaan ko dito, trust your intuition, ano, kilala mo na kung sino to. Ito lang yung mensahe sa'yo. Siyempre, laging mag-ingat, ano, kasi may mga tao talaga, lalo na kung ikaw ay mahilig magpo-post sa social media, hindi may iwasan na may mga tao na ikino-compare yung sarili niya sa'yo, okay? Lalo-lalo sa mga achievement mo. Yung bang klase ng energy na hindi nagpapatalo, okay? So, ito lang yung nakikita ko, no? So, ngayon itatanong natin, ano yung anong relasyon niya sa'yo ngayon? Okay, ngayon. Okay pa ba kayo nito or hindi? So, tingnan natin kung anong relationship mo dito sa taong ito. Kasi lumalabas dito, pwedeng kaibigan, katrabaho, kaklase, ex, or... So, para sigurado at mas malinaw, tingnan natin kung anong relasyon niya sa'yo. Give me the message. Oh, lumabas ang The Tower. Yung iba sa inyo, inalisan mo to. Ito lang nakikita ko, ha. Talaga lumabas devil energy fa. Very toxic. So, dito, no, medyo malakas to at medyo mabigat yung energy ng tao na to kasi lumabas tong The Devil and the Tower, okay? Kumbaga, may nangyaring bigla ang break or gulo. Meron akong nakitang fallout dito. Hindi to simpleng distansya, no? Nasira talaga yung connection nyo ng tao ito. Pwedeng close friend, lovers, or pwede rin ka-workers. Alam mo yun? Kasi meron akong nakitang umalis eh. So, nakikitaan ko dito, na-stuck. Merong na-stuck dito, lalo-lalo na sa connection ninyo dito, hindi to maka-moving on. Para bang iniisip ka ng tao na to in different perspective, ano? Para bang bitin siya sa mga nangyari sa inyo. So, meron akong nakitang ex-lover, okay? So, lumalabas din dito sa 8 of Cups. Umalis to, okay? Umalis to. Either ikaw ang lumayo or pwede rin siya. Pero, merong emotional withdrawal. Hindi natapos ng maayos, okay? Merong hindi dito natapos ng maayos. So, lumalabas din dito, may pagka-immature to dito sa Page of Cups. Meron akong nakitang Pisces energy. So, nakikitaan ko dito, hindi siya marunong mag-express. Pwedeng nagloko or pwedeng naglaro ng feelings, okay? Pwedeng ikaw yung nilaro dito, pwedeng ikaw Pisces ka, nilaro ka dito, or pwedeng Pisces tong person mo. Okay, meron lang akong nakitang Pisces energy. So, lumalabas din dito, no?
maraming cups. So, talagang water, water element, Scorpio, Cancer, or Pisces, ano. So, lumalabas din dito sa Queen of Cups reverse. Nasaktan ka dito, ano. So, comment ka kung nasaktan ka dito. Or pwede rin siya yung nasaktan sa'yo. So, meron lang nakikitang nasaktan, ano. Merong emotional imbalance. Pero, pwedeng dahilan ng selos or pwedeng pagiging overly sensitive or pwede rin meron lang ako nakikitang manipulative, okay? Pero ganun pa man, dito sa The Star, nawalan ka na ng pag-asa or pwede rin siya nawalan na ng pag-asa dito. Nasira yung trust. Kaya lang, kailangan maghilom to, okay? Para magbalik yung tiwala kasi nasira yung trust dito eh. So, lumalabas dito, meron kayong romantic connection ng tao na to na hindi nag-work, okay? So, past lover mo to, no? Merong break-up, failed relationship, or pwede rin almost relationship na pero nasira, okay? Pero ganun pa man, lumabas ang the devil upright. So, ibig sabihin, malakas yung toxic attachment, okay, dito. Malakas yung toxic attachment. Like, pwedeng may pagka-obsessed tong tao na to, pwedeng silosa, ganyan. Very controlling, hindi healthy pero hindi siya basta makawala. Alam mo yun? So, nakikitaan ko lang dito sa King of Wands reverse and dito sa Two of Pentacles upright dito sa dalawang tono. Medyo ano to, same ng energy kanina, okay, sa unang card. May pagka-immature or pwede rin sabihin may ego, no? Pwede siya yung nag-i-initiate ng gulo dito. Para bang siya yung nag-uumpisa ng gulo. Ganun. Kaya lang dito sa Two of Pentacles, meron akong nakikitang on and off energy or pwede rin hindi stable yung relasyon nyo dati. Okay? Ito lang nakikita ko dito. Pero ganun pa man, lumabas ang Two of Cups, Nine of Pentacles, and the Nine of Wands reverse, at itong si Seven of Wands reverse. Dalawang reverse at dalawang nakatayo. So, ibig sabihin, ano, mutual yung nararamdaman nyo dati. Dito sa Two of Cups, hindi siya one-sided ha, pareho kayo ng nararamdaman at tunay yung naging connection nyo. Kaya lang, lumalabas dito, nag-grow ka dito sa Nine of Pentacles, ano? Pwede ikaw mas naging kang independent, posible na ikaw yung nag-moving forward, ikaw yung umusad, ikaw yung nasa sa maayos na kalagayan rito, no? So, lumalabas din dito sa Nine of Wands reverse, meron akong nakikitang emotional drain, pwedeng siya, okay? Hindi kasi ito marunong lumaban, pero hindi rin totally maka-let go. Alam mo yun? Kaya dito sa Seven of Wands reverse, hindi niya kayang harapin ka. Ito lang yung lumalabas, ano. Kumbaga, may pag-iwas tong ginawa. Hindi kayang i-confront ang nangyari. Okay? Yun lang yung masaklap dito, no. So, nakikitaan ko dito, inggit siya. Okay? Or pwedeng hindi naging maayos yung breakup nyo. Kaya, may galit, okay? May inis, ganun. Pero nakikitaan ko dito na malakas yung ex or pwede rin dati mong talking stage. Pwede yung iba naman sa inyo almost relationship na naging toxic, okay? So, may tunay siyang naramdaman dati. Ito lang yung nakikita ko. Pwede rin, pareho kayo, okay? Pareho kayo dito sa Two of Cups. So, lumabas lang dito, may pagka-immature, okay? Yun lang yung naging problema. Doon napunta yung toxic dito, okay? So, nagkaroon to ng pwedeng ego. Pero nakikita ko dito bigla ang pagtatapos na nangyari sa inyo hanggang ngayon, okay? So, hindi pa to fully nakaka-moving on sa'yo. Meron siyang attachment pa rin sa'yo. Kaya lang, meron siyang halong inggit at may pagka-obsess din tong tao na to. So, nakikitaan ko lang dito, kaya to nagbibigay ng evil eye sa'yo dahil nakikita kanyang nag-grow. Okay? Kasi naiwan siya eh. Para bang hindi na siya makasabay sa'yo. So, kaya dito, ikaw nag-grow, siya yung nananatiling toxic dito. Hindi niya matanggap na wala na siya sa buhay mo. Okay? Ikaw. So, nakikitaan ko lang dito, hindi lang ito simpleng tao sa paligid mo. Kasi, nakikitaan ko dito, malakas yung past person, ano?
At hanggang ngayon, meron siyang unfinished, ayan, energy sa'yo, okay? So, nakikitaan ko dito, naka-attach pa rin tong tao na to sa'yo kasi may pagka-obsess, okay? Ayan, ito lang yung nakikita ko. Ayan, thank you for watching. Love and peace.